Hello mga ka-offloader sa Pilipinas Market. Ngayon ay July, pizza, 20. So, green na naman ang ating Philippine Stock Market Index. So, bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe kay Offloader. Pakipindot ng subscribe at saka bell button kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Yan, Meralco lumipad na kurinti at si FJ naman na kurinti din, ICT, sinakay ang kuryente at uminom ng Emperador at bumili pa ng gold dahil kumita na At siyempre tatawag sa Converge para makakontak sa mga kaibigan. Yan po ang ating review ngayong araw na to. At ang presyo ng krudo, wala na naman, lumipad na naman sa 88 dahil sa pangyayari dito sa Middle East. Usapang balita, USP PH palitan. Nasaan na? Magkano ng palitan? Malayo pang sahod, 61.63 naman tayo. So, tara let's pag-usapan natin si Converge. Converge muna tayo. So, ang ang Philippine stock market nasa 6,456, up siya ng 0.81%. Yan yung mga most active natin. So, buhay na naman ang mga blue chip. Ano ba yan? Patungo na sa 6,700 o sa 7,000? So, Converge, last review natin kay Converge, meron tayong ginawang review dito sa telco na, dito, mga telcos, telcos company. So, last nating review, sabi natin dito, kailangan na i-break ang 9.7 at itong 10.52 sa may support tayong 9.14. So, wala na yung support na yan, burahin na natin. So, ginawa natin dati kasi kay Converge para dalawa na bababa muna bago siya aakyat, Pero ang ginawa niya ngayon, tumudo sa taas, lumipad. So, na-break yung 9.7. So, ngayon, meron tayong i-break na 10.52. Ang support naman yan niya dito sa 9.98. Yan po. At paalala lang po, hindi po ako basahin mo yan. Hindi po financial advice ito. Ito po ay isang sariling pag-iisip at educational purposes lamang. So, aho-aho tayo sa pagbili at sa pagbinta. Huwag kalimutan, do your own research naman din. Aral-aral din magbasa ng stock, kandila, chart. So, price action lang tayo. So, si Converge nga, tuloy natin, kailangan niyang magtuloy-tuloy doon sa taas, i-break itong 10.52 para naman bumalik siya sa taas at mayroon tayong 11.88 naman i-break. So, ibig sabihin, ang Converge ay pwedeng gumanon, maganon. Pag papunta sa taas, paakyat, ganon ang gagawin niya hanggat maabot yung target price ng ating broker. Meron ba tayo na 20? So, yun yung mga target price ng ating broker, 20 dito sa malaking, tawag niyan, malaking pula. So, sa nakikita natin si Converge ay parang gumawa siya ng W, ganyan na pattern, W. So, ibig sabihin, pag may tendency talaga na balikan niya yung 20 na yan. Kung kailan hindi natin alam, kaya dapat ang ilagay mong pera dito, yung hindi gaanong ginagamit, So, yan po si Converge. Ang negative side naman ito ni Converge, kung talagang kailangan talaga niyang i-break yung 10.56. Kasi kung hindi, pwede pa rin na bumali, may tendency na magganon, may sungkitin na mga demand, ganon. So, hindi natin alisin pa rin yung kasi gumawa pa siya ng higher high, higher low, baka higher high, tapos baka baliktad. Lower high, lower low, lower high, baka mag-lower low, ganon yung gagawin niya eh. Kasi nga, downtrend siya. So, kaya lower ang gamit nating term.
Pag dito naman siya, ang gamit yan, higher high, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, kasi papuntang pataas, ano. So, yan lang po. OGP, yan yung intindi o basa-basa ng chart. So, last nating review kay OGP ay umangat doon, tapos pababa. Ganon yung ginawa. So, ang ginawa talaga ay umangat siya, no? So, umangat siya. Burahin natin para malinaw. So, umangat siya, tapos bumaba, ano? Pullback. So, nag-pullback siya. Ibig sabihin, pwedeng umataw, ano? So, kailangan talaga niyang i-break itong 34.51, 34.15 para maabot niya yung presyo doon sa taas. So, hindi pa rin natin nialis yung, kasi bullish, bullish flag ang ginawa niya dito na pattern may ginawa siyang bullish flag pattern. So, target price is 40 ng ating mga broker. Pero meron din siyang ginawang, tawag niyan, inverted cup. So, may tendency din na itong si OGP, pwede din bumaba, ano? So, kasi may mga demand tayo dyan So, pwede din gumanon yung presyo na yan. Yun yung downside ni OGP. So, para ma-confirm na downside, i-break niya itong 30.00. Para confirm na upward, i-break niya yung 34.15. So, kung gusto mong pumasok, ay maghintay-hintay muna na ma-break ang 34.15. So, do your own due diligence. Disclaimer lang din. Basahin, nasa dilaw. Emperador. Si Emperador. Ang ano pa rin natin kay Emperador ay gumagawa pa rin siya ng konso. Nasa konso pa rin ang bullish flag pa rin siya ginawa. So, ang ano pa rin natin target price na 14, 19 doon sa taas, ano. So, ngayon nagkonso-konso pa rin si Emperador. So, kailangan talaga niya i-break yung 15.86, ano. So, yan po ang ating pananaw kay Emperador. Walang pagbabago, yun pa rin. ICT. Umahataw si ICT, So, congrats, nag 1,000 na. So, ano yan, ano niya? Yan, 1,000 na. 1,000. So, 0.3 natin is 1,120. Wala tayong hawak nito. Dati pa nung nasa 800 pa, sabi ko, hintay ko na bumaba. So, mahal na kasi, kaya marami pa namang stock na mura na aangat din So, pero dito si ICT, kumikita ka talaga dito pag yung angat siya talagang hindi pa magpaawat. Ewan ko saan papunta to yung si ICT. Wala pa rin nakita natin yung katapusan ng Elliott Wave na 0.3. Target price ni kung meron bang target price, so 1,018 ang forecast ng ating trading view. Ang pinakamataas niya is 1,353. Yan yung forecast niya, 1,353. So dito banda. So ibig sabihin wala pa rin yan talagang So update ng ating mga broker, hindi pa natin nakuha ang presyo, target price. So yan yung kasing Elliott Wave Ito 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung Elliott Wave. So nasa 2 to 3 pa siya ngayon. So hindi pa natin alam talaga kung saan patungo yung 0.3. So 1,350 yung saan natin. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbili ng mga foreigners at mga retailer. Sikat na sikat. Number 1 siya ngayon sa PSEI. FGen. So, last nating review si FGen ay may tendency niya bumaba, may tendency na umangat. Yun yung natin na review na kailangan talaga niyang i-break yung 22.14 para dumiretso doon sa taas si FGen. So, yun pa rin, hindi pa rin natin alisin yung kanya kasi may bumili na pribado So baka tapos gusto ng lalabas, yung Indonesian yata 'yan, di ba? Baka ayaw na niya pumasok dito sa Philippine stock market. So, yun ko pag international yung bibili tapos pwede pa ba sa yan? Hindi ko ganong familiar pero hindi siya ayon sa mga nakakaalam, hindi siya magandang sinyalis yung binili ng tagalabas kasi may tendency na madilis.
Ano pa lang naman 'yan, yung haka-haka. So, wala pa naman, hindi pa naman nangyari yung pagbili actual. So, 'yan yung mga so kung dito ka bumili, may profit ka na, better take your profit. Huwag kalimutan, mag-aral-aral din. This is not financial advice. Pero target price natin kay Ibjin, dahil gumawa siya ng channel, nasa dito bandang 37.5. Yan po ang kay Ibjin. Si Meralco, ilan ba na-review? 2, 3, 4, 5, 6. Pang-anim, Meralco. Nakuryente si Meralco, up siya ng 2.05%. Banda, sabi natin aangat dahil kailangan i-break yung 591 at may 616 tayo na resistant. So, ginawa ni Meralco, humataw siya. Nasa 30 minutes time frame pala tayo. Humataw siya ngayon, tumudo siya. Na-break niya yung 581. So, saan ba patungo to si Meralco? Ang pa rin natin ay dahil nga nandito siya sa bottom, upward direction ang papunta nito kay Meralco. So, kailangan niyang i-break talaga yung 616 hanggat maabot yung top trend line natin na channel na may target price na 723. Ayan, 700, 622, 691, mga target ng ating mga broker. Yan yung kagandahan sa mga broker kasi may mga target price sila, So, hindi ka na mahirapan forecast. Forecast ni basta mag long term ka lang ni TradingView, pinakamataas 760 ang kanyang forecast. Ibig sabihin yan, kailangan i-break na yung channel na to na upward direction. So dito ka bibili dahil mababa pa yan, nasa ilalim pa, ang presyo niyan ay kikita ka ng almost 20%. Baka matapos yan sa taon na to. Saan ka pa, di ba? Kaya time deposit, hindi mo makuha yan. So yan lang po. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Offloader sa Pilas Market. At meron din tayong, kung gusto mo ng tawag niyan, US Market, meron tayong Doodle Goose to US Market. Tayo? Day trade tayo sa Nasdaq at kung gusto mo ng long term, merong NYSE. Yan lang po ang ating balita ngayong araw na to. Adios mi amigos, mi amigas, babus.